Mas mabilis siya, okay? So, ang topic po natin ngayong araw na ito is um, paano ba or ano ba yung pinaka-basic na pag-manage sa ating mga sahod. Itong topic na to is under doon sa what is an entrepreneur, yung part 1. Since bilang isang entrepreneur, kailangan nating malaman kung paano ba yung tamang pag-manage sa ating mga sahod. At napakahalaga iyon. Kasi kung hindi natin na ma-manage yung sahod natin, kahit kailan hindi rin natin mamamanage kung saan ba natin ito gagamitin. Example, gusto nating magnegosyo. Hindi mo mamamanage yung isang negosyo kung yung sa salary mo pa lang pumapalpak ka na. So, una sa lahat, personally, kailangang umpisahan mo ito sa sarili mo. Umpisahan mo dun sa pinaka-basic, pinaka-maliit. Kahit maliit man yung sahod mo or middle man yan or sobrang taas. Ang pinakamahalaga doon is you know how to divide or you know how to spend your salary. Is it worth it or nasasayang lang ito? So, yun na yung topic natin last week na about what is an entrepreneur is yung basic lang naman na ibig sabihin nun na isang klase ng tao na naghahanap or sumusolusyon ng mga bagay-bagay o mga problema na maaaring makapag-provide siya ng either produkto or serbisyo para sa nakakarami. This is not just about the money talks or doon sa profit na profit na matatanggap niya. If there is any profit na matanggap niya, prutas na lang yun. Kumbaga, fruit na lang yun doon sa ginawa niyang pagresolba doon sa problema. So, the motive is very important being as an entrepreneur. Yung motibo mo. Kasi, kung isa kang tao na ang hangad mo lang is kumita ka ng pera kaya mo ginagawa yan, that is not a true entrepreneur. Okay? So, ang pagiging isang tunay na isang entrepreneur is you do first something, you sacrifice something, and you discipline yourself into something that it will give help not only for your family, not only for yourself, but especially to the community where you are in. So, ito para po sa ating mga kababayan dito sa abroad, especially po dito sa Hong Kong, since nandito rin po ako sa Hong Kong, and sa iba't ibang panig ng buong mundo na ito nga, yung isang nagiging problema ngayon is yung tuloy-tuloy na napagtaas ng rate ng mga maraming Pilipino na lumalabas ng ating bansa. Ang nangyayari ngayon, maraming Pilipino yung lumalabas sa ating bansa at ibang tao or ibang nasyon naman yung nakikinabang sa ating bansa. Kumbaga, ang pagnenegosyo na lang ngayon is kung wala kang pera, hindi ka makakapag-umpisa ng negosyo. Which is, sa pag-aaral pala ng entrepreneur, hindi ganoon ang sistema. Kung isa kang tunay na entrepreneur at kung talagang may mindset ka ng pagiging isang tunay na entrepreneur. Okay? Hindi pala ganoon na hindi kailangan ng napakalaking hindi kailangan ng napakalaking kapital. Okay? Hindi pala kailangan ng isang napakalaking kapital bago ka mag-umpisa ng isang klase ng negosyo o magbigay serbisyo para sa kapwa mo Pilipino. Yun yung isang katotohanan sa entrepreneur na yun nga sa ating mga Pilipino nagiging miss na. Alam mo yung parang sabi-sabi na sa atin na yun na yung nalalaman kasi natin na naituro sa atin na pag wala kang pera, wala kang puhunan, wala kang pangkapital, hindi ka makakanegosyo. Which is myth. Sabi-sabi, walang katotohanan yan. Okay? Kasi kung aaralin mo yung katotohanan, maraming mga
kung makikita naman siguro natin, maraming mga Chinese or mga taga USA, nagnenegosyo sila, especially yung mga Chinese. Kung pinapanood natin yung mga real life story ng mga tunay na entrepreneur na galing ng China, hindi naman sila nag-umpisa ng napakalaking pera. Ang pinagkaiba lang, nung time na hirap sila, nung time na talagang nag-uumpisa sila, na walang-wala din sila, kagaya din ng ilang mga Pilipino na kagaya din ng isang ordinaryong kagaya ko, kagaya ng iba, kagaya ng kapitbahay nyo. Inumpisahan na nila Inumpisahan na nila. Kaya ngayong panahon na ito, itong panahon na ito, doon na nag-boom yung mga business nila, lumaki, naging isang kumpanya, naging isang korporasyon. Tayong mga Pilipino na pag-iiwanan tayo. Bakit? Dahil nga doon sa kultura na ating nakagisnan, yung mga katuruan, yung mga maling katuruan na natutunan natin, or yun yung naisaisip natin, na isa puso natin, which is sana itong advokasya na ito is makatulong na we will come out to that, and then mas ma-cut off yung generational na pag-alis natin. Although yes, may aalis, pero hindi sana yun yung maging goal ng ating bansa. Hindi sana yun yung maging goal ng maraming mga kababayan natin na umalis, and then in the next generation, yung mga anak natin, yung mga apo natin, ganun na naman yung gagawin nila. Especially naman kung ang magiging trabaho is yung maging alam mo yun, yung maging empleyado ka ng ibang tao sa ibang bansa. Hoping in the future na maraming mga Pilipino ang umangat, maraming mga Pilipino ang maging mga negosyante, maging entrepreneur, na makakatulong ito sa ating bansa, makakatulong sa ating komunidad, at makakapagbigay serbisyo tayo sa mga maraming tao. And then ito nga, may kasabihan nga itong si John C. Maxwell. May sinabi siya dito na maganda pakinggan nyo ito, sabi niya dito. Basahin ko, English ito, pero susubukan na i-translate sa Tagalog. Ang sabi niya dito, as long as a person doesn't know what he doesn't know, he isn't going to grow. So, anong pinupunto dito ni John Maxwell? Kung ikaw ay isang tao, hindi mo alam yung isang bagay, and then sarado na yung isip mo dahil nga ayaw mong alamin yung isang bagay, sinaraduhan mo na yung isip mo, sinaraduhan mo na yung kaalaman mo. Hindi ko kasi alam yan Why not make a step to know what is that all about? Why not make a step or move to come out from that comfort zone where you are in right now? At paano ito makaka-relate sa ating mga OFW? Kagaya ko, kagaya mo, kagaya ng iba. Pumunta tayo dito sa abroad para maging empleyado. Yes, that is true. Pumunta tayo dito para magtrabaho ng marangal. Yes, tama yan. Ang hindi tama is yung gawin natin itong goal at ito na tayo. Yung para bang nag-stop na yung mundo mo, dito ka na, at dito ka na rin tatanda. Kung meron namang oportunidad, kung meron namang pribilehiyo na pwede nating aralin, pwede nating tuklasin. Ito may babasahin ako na verse dito sa 1 Corinthians 7 verse 21. Maganda ito na tatalakayin natin. Ang sabi niya dito, were you called while a slave, do not be concerned about it. But if you can be made free, rather use it. For he who is called in the Lord while a slave is the Lord's freedman. Likewise, he who is called while free is Christ's slave.
You were bought at price. Do not become slave of man. Brethren, let each one remain with God in that state in which he was called. Okay? So, ang pinupunto lang naman dito ni Apostle Paul, si Apostle Paul yung nagsabi dyan, nagsalita dyan, na um, kung ikaw ay isang slave ng isang tao, or ano ba yung slave? Anyone who is mastered by someone na mas nakakataas sa kanya. Okay? Anyone who is mastered by someone who is or who has a greater authority than that person. Example tayo ng mga DH dito sa Hong Kong. We are, aminin man natin o hindi, pero tama din yung kasabihan, ay tama din yung words na gamit na modern slave of this generation. Kumbaga is, nangangamuhan tayo. Kung nangangamuhan ka sa isang tao, hindi ka basta-basta na umalis dyan ng gusto mo. We are under the contract signed by you and your employer. So, yung kontrata na yon, nagsasabi lang naman doon na ikaw and under your employer authority, magtratrabaho ka sa kanya sa ilang taon, 2 taon. Okay? 2 taon. So, kung isa kang slave diyan, kung isa kang helper diyan sa amo mo, if you can make a way para umalis diyan, it is better. It is better, 'di ba? Kasi ano ba, kung tatanungin kita, ano bang mas maganda? Yung maging master, someone will master you, or you are a freed man? 'Di ba mas maganda yung maging freed man? Yung ikaw mismo kaya mong magdesisyon para sa sarili mo, kaya mong gawin yung mga gusto mo, walang magbabawal sa'yo, walang magsasabi na you do this, do that, do this, do that, do this, do that. You're the one to rule over yourself. You're the one to rule yung mga gusto mong gawin sa buhay. Gusto mong magkape sa umaga na alas 10, okay lang. Gusto mong gumising ng late, okay lang. But if you are under someone or being mastered by someone and you are under the contract, you are not a freed man. Kailangan mong sundin yung batas, kailangan mong sundin yung anumang policy na ipapataw sa'yo ng sino man na nakakataas sa'yo. So, yun lang naman yung summary nung sinasabi dito sa summary doon sa sinabi ni Apostle Paul. And then, eto nga, as long as a person, hindi niya inaaral or hindi niya inaalam yung mga bagay-bagay na hindi pa niya alam, hindi siya mag-grow. Kaya tama itong sabi dito, he isn't going to grow. Hindi siya mag-grow. So, kailangan natin na aralin, kailangan natin matutunan kung ano ba yun. So, itong entrepreneurship, ang isang nakikita ko na isang paraan para ang isang OFW is magkaroon siya ng freedom when it comes to financial. Kasi ito isipin mo, pumunta ka sa abroad, kahit pa siguro sabihin natin graduate ka ng teaching, and then umuwi ka ng Pilipinas, ilang taon ka na, 40, or sabihin na natin 50. Siyempre sa Pilipinas, ang tatanggapin na nila ngayon yung mga fresh graduate, yung mga, 'di ba? Kasi napag-iiwanan na din tayo ng panahon. So, isang paraan itong entrepreneurship na lumevel up tayo na kahit papano is there is something na magawa natin sa buhay natin. Kung sooner or later nakapag-ipon-ipon na tayo, makakauwi tayo ng Pilipinas, and there is something, yung salary natin, wag nating ipadala lahat-lahat, but you have to save something, and you have to anong tawag nito, kailangan na
sa loob-loob mo, you have to consistently na mag-save para pag uwi mo, there is something na pwede kang pag-umpisahan. And then you have to study what is entrepreneurship. Kailangan mong malaman yung mga numbers, paano ba yung tama na pagnenegosyo. Kasi kahit din meron kang kapital, kung hindi mo naman alam mag-manage ng simpleng negosyo, wala din lang silbi. So they must go on together. Sabi nga, yung edukasyon is another thing. Yung action is another thing. Pero hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Ito siguro may magsasabi dyan, ang sabi dyan, bakit yung isang ang pinakamayaman na sina Bill Gates, sina ganito, ganyan, mga dropouts naman yung mga yan, bakit siya? Yes, they are dropouts. Pero hindi doon nag-stop yung buhay nila. They are kahit pa nag-dropouts nga sila, they continually they read books. Inaaral nila yan. Hindi yan basta-basta na parang ipo-ipo or something force, bigla na lang papasok sa utak nila, alam na nila. No, they continue the education. Ang pinagkaiba lang doon, yung gustong-gusto nilang gawin, yun yung talagang inaral nila. Para doon mas lalo silang mahasa. In fact, pag yung maraming ang mayayaman kapag natuto na sila, kapag umangat na sila, nag-aaral pa rin sila. Kagaya nga ni Manny Pacquiao, di ba? You see? He disciplined himself, he do everything para kahit man lang doon sa boxing tumabla siya eh. Ngayon si Manny Pacquiao, he is a well-known famous boxer. And after that, lahat ng success niya, hindi yun enough. He continually, nag-aral pa rin siya, and he continually do it. He continually to educate himself. And in fact, nag-aral nga siya eh. Nag-aral siya ng kolehiyo para matapos niya. Ano ba yung pag-aaral? Hindi naman yan para makakuha ka lang ng certificate. Ang pag-aaral is something para may maidagdag doon sa kaalaman mo, malaman mo yung mga bagay na hindi mo pa alam. And education is a continual process. Kailangan everyday yan. Kaya nga yung mga mayayaman, lalo silang yung mayaman, kasi everyday, they need to know something new. At yun yung dapat sana din nating malaman. Sabi nga, kung tamad kang tao, okay na sa'yo, sapat na sa'yo yung ano yung nalalaman mo. But in fact, in the Bible, ang mga tamad, hindi dapat pinapakain yan. Yes, it's true. It's been Apostle Paul who's the one who said that yung mga tao na tamad, dapat hindi yan pinapakain. So, how did you spend? How did you use your time? How did you spend your day? Paano mo to ginugugol? Kung ginugugol mo yan para mag-scrolling lang sa Facebook, gamitin lang yan para gawin yung mga bagay na wala namang kabuluhan, hindi ka naman nag-grow talaga doon, paulit-ulit lang yung nakikita mo, walang nangyayari sa buhay mo. That's because, look back and think about it. Ano ba yung ginagawa mo? Saan mo ini-spend yung free time mo? Saan mo ini-spend yung oras mo? And ito marami ding mga Kristiyanong ganito. They spend a lot of times, a lot of things. That's why do not just live because of religiosity. How did you spend your time? How did you manage your finances? How did you manage your day? How did you use it as na magiging fruitful pa ito? Hindi lang para sa ibang tao and to your families. So, yun po. So, maraming salamat po. Sa next topic po natin is continuation. Tuloy-tuloy lang yung topic natin. Ano ba yung pinaka-basic? Kasi, itong entrepreneurship is, yun nga, basic yung ibig sabihin niya, but it's very broad. It's very broad. And we have to study it continually. Pwede rin po tayong gumawa ng ating sariling research, and you yourself, kailangang aralin mo to. Hindi dahil may nagsasabi sa'yo or hindi dahil sinabi ko, kundi ikaw mismo, kailangang aralin mo din.
aralin mo din, mag-research ka din, alamin mo kung totoo ba yung mga pinagsasabi ko, baka kasinungalingan lang, di ba? So, eto, hopefully, sabi ko nga, kagaya dun sa first video ko, na sabi ko na, hopefully, hindi hopefully, kundi, yes, mag-interview tayo ng ating ilang mga kababayan na mga entrepreneurs, mga micro-entrepreneurs na nag-uumpisa sila sa scratch. Ang pinakamahalaga naman kasi is you start from a scratch. Kasi if you didn't start from a scratch and you didn't do it and put it into action, is wala din ng silbi. So, yun nga, sana marami tayong mga aspiring entrepreneurs na mga OFWs ang ma-inspire dito, and then they will start it from a very small scratch. Maraming salamat po and have a good day, everyone. Thank you!